Nagsisimula ang kuwento sa panahon ng Vietnam War, kung saan makikita natin ang isang grupo ng mga kabataang lalaki na naghahanda upang pumasok sa United States Marine Corps. Ang kanilang pagsasanay ay pinamumunuan ng isang sarhento na kilala sa pagiging mahigpit, malupit at may bakal na disiplina. Ang sino mang nagnanais na makaligtas sa programang ito ay kailangang magkaroon ng matibay na isipan at mas matatag na determinasyon. Kabilang sa mga recruit na ito, ang isang binatang nagngangalang James. Ngunit tinatawag siya ng lahat na Joker at gaya ng ipinahihiwatig ng palayaw niya, may ugali siyang magbiro sa mga pinaka-hindi angkop na sandali. Nang magsimula siyang magloko habang kinakausap ng sarhento ang isa pang recruit, agad itong pinatigil ng sarhento sa pamamagitan ng isang suntok sa tiyan bilang paalala sa lahat kung anong klaseng leader ang kaharap nila. At nang tanungin si Joker kung ano ang motibo niya sa pagsali, ang biglaang sagot niya ay lalo lamang nagpagalit sa sarhento kaya't inutusan siyang ipakita ang mukha ng isang mamamatay tao. Sa lahat ng bagong recruit, may isang namumukod tangi sa ibang dahilan. Si Leonard ay tila laging may nakapirming ngiti, isang ugaling hindi sinasadyang nagmumukhang kawalang galang sa mata ng sarhento. Hindi niya intensyong mangutya, ngunit ang mabagal niyang pag-unawa ay ginagawa siyang madaling puntiryahin. Sanay ang sarhento sa paghawak ng iba't ibang personalidad, kaya gumamit siya ng matitinding paraan upang burahin ang ngiting iyon. At sa loob ng ilang panahon, gumana ito. At dito nagsisimula ang tunay nilang paglalakbay. Ito ang Full Metal Jacket. Lumipas ang 2 linggo. Nagsimulang kumilos ang grupo ng may ritmo at eksaktong sabay-sabay sa pagmamarsa. Ngunit nang utusan silang itaas ang kanilang mga rifle at ipahinga ang mga ito sa kaliwang balikat, muling nagkamali si Leonard, dahilan upang tumanggap na naman ng mabigat na parusa. What side was that, Private Pile? Left, your left, Nang gabing iyon, ipinaalala ng sarhento na ang mga sandatang hawak nila ay hindi lamang kagamitan, kundi mga responsibilidad na kailangan nilang isipin sa bawat segundo ng bawat araw. Natulog ang mga rekrut habang inuusal ang kanilang panata na alagaan ang kanilang mga rifle, na para bang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Lumipas ang mga araw at pumasok sila sa yugto ng pisikal na pagsasanay. Dito lalong naging malinaw ang hirap ni Leonard. Hindi pa handa ang kanyang katawan sa tindi ng kayang tiisin ng iba. Nagdulot ito ng bigat sa buong squad, ngunit nanatiling magkakasama ang mga recruit at tinulungan siya sa bawat hakbang. Iniaanga nila siya kapag hindi na siya makapanindig mag-isa. Bilang pinuno ng squad, pasan ni Joker ang responsibilidad na gabayan ang mga nahuhuli, na halos palaging si Leonard. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagwawasto sa kanya, pagpapakita ng mga gawain, at pagtiyak na nauunawaan ni Leonard ang bawat pangunahing tuntunin sa barracks. Sa paglipas ng panahon, may nagbago. Sa ilalim ng paggabay ni Joker, nagsimulang umunlad si Leonard. Kapansin-pansin ang kanyang progreso, tuloy-tuloy at nakakagulat na may pag-asa. Sa isang maikling sandali, kahit ang sarhento ay nakahinga ng kaunti dahil nagsimula ng umasta si Leonard na parang isang sundalong kayang makisabay. Isang gabi, nagsagawa ang sarhento ng biglaang inspeksyon upang suriin ang kanyang mga recruit. Muli na namang nagkamali si Leonard nang makalimutan niyang ikandado ang kanyang personal na drawer. Ngunit hindi iyon ang tunay na problema. Ang tunay na pagkabigla ay nang matuklasan ng sarhento ang isang bagay na lubos na ipinagbabawal sa loob ng barracks. Isang jelly donut na kinuha ni Leonard mula sa mess hall. Pagod na sa paulit-ulit na parehong parusa, gumamit ang sarhento ng bagong taktika. Mula noon, sa tuwing magkakamali si Leonard, buong squad ang magbabayad. Humiga sa sahigang iba para sa push-up habang pinilit si Leonard na kainin ang donut. Unti-unting naglaho ang simpatiyang dati nilang nararamdaman para sa kanya, napalitan ng pagkainis at galit. Kalaunan, nagpasya ang grupo na sila na mismo ang kikilos. Sa kalaliman ng gabi, habang natutulog si Leonard, binalot nila ng sabon at tuwalya ang kanilang mga kamay at binugbog siya upang turuan ng leksyon. Mula sa gabing iyon, nagbago ang kilos ni Leonard. Naging hungkag at malayo ang kanyang tingin at madalas siyang nakapitig sa kawalan nang walang reaksyon. Sa isang pagkakataon, nahuli pa siya ni Joker na kinakausap ang sarili niyang rifle. Isang sandaling nagbunsod ng seryosong tanong tungkol sa kung ano na ang nangyayari sa kanyang isipan. Ang kakaiba, bigla ring bumuti ang kanyang disiplina. Naging mas tutok siya, mas kontrolado, at nagawa pa niyang pumasa sa pagsusulit sa pagbaril. Hindi nagtagal, opisyal na idineklarang handa na ang buong grupo para sa tungkuling panglaban. Ngunit isang gabi, biglang nagdilim ang lahat. Natagpuan ni Joker si Leonard na nakaupo mag-isa sa banyo. Mahigpit na yakap ang kanyang rifle. Walang babala, nagsimula si Leonard na sumigaw at magsagawa ng matitigas na galaw militar. Shoulder! Right shoulder!
Sapat ang lakas ng kanyang sigaw upang magising ang buong barracks. Nang dumating ang sarhento, makikita sa mukha ni Leonard ang lumalalang pagkabaliw. Hindi ito pinansin ng sarhento at inutusan siyang huminto at bumalik sa kama. Sa halip, itinaas ni Leonard ang kanyang sandata at nagpaputok. Pinatay ang sarhento sa mismong lugar. Ilang sandali pa, itinutok niya ang rifle sa sarili at nagpaputok. Naging malinaw na ang matinding presyon ng pagsasanay ay tuluyang dumurog sa kanyang isipan. Itinulak siya lampas sa kanyang hangganan. Pagkalipas ng mga taon, hindi na recruit si Joker. Nakaistasyon na siya sa Vietnam bilang isang military journalist. Nagdodokumento ng sitwasyon sa lupa. Ang lugar na kanyang itinalaga ay hindi mukhang aktibong sona ng digmaan. Si Joker at ang kanyang kapareha na si Rafterman ay nakauupo pa nga sa gilid ng kalsada, umiinom ng kape. Ang tanging problemang nararanasan nila ay mga maliliit na krimen, gaya ng isang insidenteng inagaw ng magnanakaw ang kamera ni Rafterman at tumakbo palayo habang nagpapakitang gilas ng isang palpak na pose ng kung fu. Kalaunan, bumalik sina Joker at Rafterman sa base para sa briefing. Inutusan si Joker ng kanilang commanding officer na gumawa ng isang dramapikong kwento, isang ulat na magpapaniwala sa mundo na ang Vietnam ay lubog sa walang humpay na kaguluhan, isang kwento na puno ng paghihirap at araw-araw na pagdalak ng dugo upang magmukhang marangal at kahit kinakailangan ang presensya ng Amerika parang mga bayani na dumating upang iligtas ang mga walang magawa. Sa katotohanan, malayo ito sa dramatikong larawang ipinapakita sa mga ulat. Ang mga lokal ay nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay nang may nakakagulat na katahimikan. Ang tunay na kalituhan ay madalas nagmumula sa mga dayuhang tropa, ang mga sundalong Amerikano na tila mas nalulunod kaysa sa mga taong dapat sana nilang pinoprotektahan. Unti-unting napansin ni Joker ang agwat sa pagitan ng nakikita niya at ng iniuutos sa kanyang isulat. Nag-aalangan siyang gawing propaganda ang kanyang ulat. Ngunit patuloy ang mga utos mula sa lahat ng direksyon. May utos ang kanyang superior mula sa mas mataas pa. Ang taong iyon ay may utos mula sa gobyerno at ang gobyerno ay naiimpluwensyahan ng mga taong ang tanging pinahahalagahan ay kapangyarihan at kita. Walang kapangyarihan si Joker upang labanan ang sistemang ito. Kaya't kalaunan, tinanggap niya ang atas. Nang gabing iyon, sa gitna ng isang pagdiriwang ng paputok, biglang nagbago ang lahat. Naglunsad ng pag-atake ang mga puwersa ng Vietcong sa base ng Amerika. Totoo man itong pagsalakay o isang eksenang itinanghal lamang, hindi na mahalaga sapagkat napilitan si Jover na magpaputok ng kanyang full metal jacket na bala upang ipagtanggol ang paligid. Kinabukasan, mas malala pa raw ang sitwasyon. Ayon sa ulat, nakontrol na ng Vietcong ang ilang lugar at ipinadala sina Joker at Rafterman sa harapan ng labanan upang mag-ulat ng kaguluhan. Kung sakaling hindi sapat ang lupit na kanilang makita, hinihikayat silang dagdagan ito ng detalye upang maging mas kapanapanabik ang kuwento para sa mundo. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sakay ng helikopter kung saan nakilala nila ang isang sundalong kilala bilang door gunner. Walang pakundangan siyang nagpapaputok sa mga magsasaka, kababaihan at mga bata na walang anumang pagsisisi sa mga taong hindi naman bahagi ng labanan. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Joker kung gaano kalayo na ang loob ng ilang sundalo. Paglapag nila, nagpatuloy si Joker patungo sa harapan sa pamamagitan ng paglalakad. Sa daan, nadatnan niya ang mga bangkay ng mga sibilyang Vietnamese na di umano'y pinatay ng hilagang hukbo ng Vietnam. Marami sa kanila ay karaniwang manggagawa, guro at magsasaka, mga taong walang kinalaman sa digmaan. Hindi nagtagal, nilapitan si Joker ng isang lokal na komandante at kinuwestiyon ang kakaibang kombinasyon ng kanyang kasuotan. Nakalagay sa kanyang helmet ang Born to Kill, ngunit may nakasabit na simbolo ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Itinuro ng komandante ang pagiging magkasalungat ng dalawang ideya at binalaan si Joker na seryosohin ang kanyang papel bilang sundalo. Pagdating ni Joker sa mismong frontline, nasalubong niya ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang araw ng pagsasanay, isang lalaking tinatawag ng lahat na cowboy. Nariyan din ang veteranong sundalong si Animal Mother na ang malupit na ugali ay agad lumikha ng tensyon sa pagitan nila ni Joker. Sa kabila ng aktibong sona ng digmaan, hindi palaging kasing tindi ng inaasahan ang kapaligiran. May mga sandali pa ring nagpapahinga ang mga sundalo at tinatrato ang lahat ng parang biro, tulad ng isang lalaking nag-pose para sa litrato sa tabi ng bangkay ng isang Vietcong na kakapatay lamang niya. Kinabukasan, nagsimulang sumulong ang squad palalim sa teritoryo ng kaaway upang itaboy ang Vietcong, ngunit mabilis na bumawi ang karma. Ang door gunner na minsang nagmayabang tungkol sa paglalakad sa unahan, ang naging unang kaswalti ng biglang sumiklab ang isang ambus. Naglaho agad ang kanyang kumpiyansa. Nagkubli ang kaaway sa loob ng isang abandonadong gusali. Sa dami at lakas ng kanilang armas, nadawa ni na Joker at ng iba pa na palisin sila roon. Dahil sa tagumpay na ito, napansin sila at di nagtagal ay dumating ang isang TV crew upang itala ang kanilang mga kwento. Isa-isang ibinahagi ng mga sundalo kung ano ang buhay sa harapan ng labanan. Karamihan sa kanila ay nagsabing ang misyon ng Amerika ay tulungan lamang ang Vietnam na talunin ang mga rebelde. Inaamin nilang may mga sibilyang nadadamay, ngunit binibigyang katwiran ito bilang bunga ng matinding presyur na kanilang nararanasan sa pakikipaglaban. At sa mga bihirang sandali ng pahinga, may ilang sundalo na naghahanap ng aliw sa kaduda-dudang paraan. Inaanyayahan ang
ang mga lokal na kababaihang Vietnamese upang pansamantalang makatakas sa bigat ng digmaan. Hindi naglaon, narating ng unit ang isang lungsod na pinaniniwalaang kuta ng Vietcong. Muling naging totoo ang panganib ng mamatay ang isa sa mga sundalo dahil sa isang landmine na labis na yumanig kina Joker at sa iba pa. Upang magsiyasat, ipinadala mag-isa ang isang sundalong nagngangalang Taylor, isang desisyong napatunayang napakasamang ideya. Ang kanyang pagkilos ang nagbunyag ng eksaktong kinaroroonan ng sniper o mga sniper ng kaaway na nagbigay sa grupo ni Joker ng impormasyong kailangan nila. Walang pag-aalinlangan, naglunsad sila ng matinding pag-atake sa gusali. Si Animal Mother na nag-aalab sa galit matapos makita ang pagbagsak ng kanyang mga kasama ay sumugod mag-isa sa unahan gamit ang kanyang mabigat na sandata. Ang kanyang padalus-dalus na pagsulong ang nagbukas ng pagkakataon para makalapit ang buong squad. Habang humihingi ng suporta, si Cowboy, ang matalik na kaibigan ni Joker mula pa sa pagsasanay, ay tinamaan at napatay. Dahil walang paparating na reinforcement, napagtanto ng squad na wala na silang ibang panapipilian kundi ipagpatuloy ang pagsulong at tapusin ang laban sa sarili nilang lakas. Sa loob ng wasak na gusali, hinarap ni Joker ang isang mandirigmang Vietcong na nahiwalay sa iba. Ang kanyang pag-aalinlangan ang naging kapalit at naunang umapake ang kalaban. Sa huli napatumba rin siya ng iba, ngunit iniwang malubhang sugatan. Habang siya'y naghihingalo, kinumpas niya ang kanyang kamay, humihiling sa mga Amerikano na tapusin na ang kanyang paghihirap. Ang responsibilidad ay napunta kay Joker. Kahit nais niyang ayusin ang lahat sa mapayapang paraan, ang realidad sa paligid niya ay nagpilit ng ibang pa siya. Sa sandaling iyon, kinailangan niyang maging uri ng sundalong ayaw niyang maging. Walang oras para mag-isip, pinindot niya ang gatilyo. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang squad sa kanilang pagsulong. Itinutulak pabalik ang natitirang mga mandirigma, ngunit alam natin kung paano nagtapos ang kasaysayan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, natalo rin sa huli ang puwersa ng Amerika sa digmaan. Kaya ang aral ng kwento, kung ang palayaw mo ay Joker at ang helmet mo ay may nakasulat na Born to Kill, habang ang dibdib mo naman ay nagsasabing peace, baka sinusubukan lang ipaalam ng buhay sa'yo na pumili ka ng iisang personalidad at manatili rito. You don't scare me! Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.